Okay guys, pag-usapan natin itong NBA at tuwang-tuwa na naman yung mga Pinoy Lakers fans dahil sa trade kahapon, no? Blockbuster trade na nagulat ang buong basketball fan sa mundo dahil itong si Luka Doncic ay mapupunta na sa LA Lakers. So ito yung resulta ng trade na yung trade kahapon sa pagitan ng Lakers, Mavericks at Utah Jazz. Excuse me po. Ah, ito yung resulta ng trade. So ang Dallas Mavericks ay nakuha nila itong si Max Christie from Los Angeles Lakers at si Anthony Davis mula din sa Lakers at 2029 first round pick from LA din. Then sa Lakers ay mapupunta si Luka at yung katimit niya sa Mavericks na si Maxi Kleber at gayon din itong si Markieff Morris na balik Lakers. Dating itong Lakers itong si Markieff Morris at nagbabalik dito sa Lakers. Dito naman sa Utah Jazz, itong si Jalen excuse me, Jalen Hood Shipino. Lakers din to at 2025 second round from Mavericks at 2025 second round from Lakers. So ano sa tingin nyo guys sa trade na ito, yung galawan no sa pagitan ng tatlong teams diyan sa NBA? Sino kayang panalo dito sa Lakers, Mavericks at Jazz trade? Ako sa tingin ko mas nanalo dito ang klarong-klaro itong Lakers. Bakit? Dahil mas kailangan nila yung mga katulad ni ni Luka. Dahil itong si LeBron dahil kailangan na ito ng katuwang, no? Lalo na sa opensa. At ito yung si Luka Doncic. Dahil ito si LeBron ay tumanda na. So kailangan na yung mga uh, may mga scorer, no? Itong si Luka Doncic. Double-double itong average nito eh. Mula sa points, then meron siyang average din sa rebounds at sa assists. So malaking bagay itong si Luka dyan sa Lakers. At posible nga na itong si Luka ang magbibigay ng kampyonato dyan sa LA. At posible na itong last at mabibigyan ni Luka, itong si Lebron, ng posibleng panghuling kampyonato niya sa kanyang NBA career. So, abangan natin itong si Luka dyan sa Lakers. Dito naman sa Mavericks, itong si Anthony Davis mapupunta dyan sa Mavericks. So, itong si Anthony Davis, alam naman natin ay injured prone na ito. Lagi na itong injured, no? Sa kanyang career dyan sa NBA. Kaya, itong Mavericks, mukhang nagpaplano na magre-rebuild ng kanilang player. Dahil dito ni-trade na nila yung kanilang superstar na si Luka. So ngayon parang nagpo-focus na ang Mavericks dito sa rebuilding. At malaking bagay naman, makahambag naman din itong si Anthony Davis habang lalo na nandiyan pa sila Kyrie Irving, yung mga veterano, sila Klay Thompson at iba pang mga players dyan sa Mavs. Dito naman sa Utah Jazz, yung record nila is 11-36. Worst team dyan sa Western Conference. Habang itong Mavericks ay nasa 9th place sa Western Conference with 26-24. So may chance pa silang pumasok sa playoff. So yung apat kasi na 8 to 10, 7 to 7, 8, 10, 7 to 10 ay maglalaban-laban yan, no? Para makuha yung dalawang last two playoff seed. At yung Lakers naman ay nasa number 5 with 28-19. So maganda rin naman yung record ng Lakers. At lalo na pag nandiyan na si Luka Doncic diyan sa Lakers ay posibleng tumaas pa, no? Tuloy-tuloy na yung mga panalo dito sa Lakers. So abangan natin anong magiging impact dito dahil nandiyan na sa Lakers itong si Luka Doncic.